Hi, good afternoon everyone. Our devotion sa topic for today is from the book of Luke, chapter 9, verse 23. At may kaparehas po ito na verse sa Matthew chapter 16, verse 24. Sabi po dito, Then Jesus said, sabi sa Matthew, Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Nasabi sa Tagalog version, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, dapat daw i-deny yung sarili natin. So, sabi din dito sa Luke, sabi, Then Jesus said to them, All whoever wants to be my disciple just deny themselves and take up their cross daily and follow me. So, ang pagkakaiba po dito ay yung sinasabi na kung mapapansin nyo, merong daily. Isa itong reminder sa atin na kapag tayo ay disciple ng Jesus Christ, araw-araw at araw-araw na decision natin yung sa buhay na kung sino man nagnanais na sumunod sa Kanya, papasanin araw-araw ang Kanyang krus at sumunod. Kaya sabi sa teaching natin in the New Testament times, the crucifixion is a form of executing criminals and enemies of the state. So, bakit nga ba pinapako yung mga tao noong unang panahon? Kasi noon, kapag ka nagkakasala ka, eto yung propaganda na ibig sabihin, ang mga Romano noon, kapag pinako ka sa krus, isa yon sa propaganda nila na gawing brutal na pag binitin sa krus na nakapako sila doon, pinagpapatong yung paa at binabaon na ng pako, at yung pako naman sa kamay ay nilalagay para hindi mapigtas agad at nakabitin talaga sa krus. Kaya bawat hininga, sobrang hirap kasi nababanat yon dahil pinapakita na yung talagang pagdurusa ng mahaba. At yun yung propaganda noon ng mga Romano para hindi mag-rebelde yung mga tao at hindi gumawa ng kasalanan ang mga tao. Kasi po once na parang kinalaban nila, pinaparusahan sila sa pamamagitan ng crucifixion at ginagawa yon in public para doon i-crucify yung mga makikita na mga tao na pinapakita sa kanila na wag magrebelde ang mga tao sa mga Romans. Kasi yun ang nila yung alipin noon, yun yung parusa kapag ka nagrebelde ka sa kanilang mga patakaran, kapag ka nagrebelde sila kasi ginagawa silang adlipin. So, nung panahon na yon 6,000 yung pinako sa krus para lang ipakita sa mga tao na hindi pwede na pinakamababang tao noon ay lumaban sa gobyerno. Kaya noon kapag pinakaw ka sa krus, yun yung pinakamababang tao. Kaya noon, sabi ni Jesus Christ, kapag noon kasi pag sinabi na ang Diyos mo ay si Lord,
Yun yung mabigat na parusa na idini-deny mo yung sarili mo at ikaw ay ipaparusahan. Iko-crucify ka ng brutal. At noon kapag pinapako sa krus, umaga pa lang, nilalati ko na hanggang sa matanggal yung mga laman-laman. Kaya napakahirap noon na ganito yung sinabi sa talata na kapag ka sumunod sa kanya, deny mo yung sarili mo at pasanin mo yung krus. Kasi pagka pinapasan mo yung krus araw-araw, na parang mamamatay ka araw-araw. Parang mamamatay ka araw-araw sa pagpasan sa krus. Kasi yung sarili mo dinadeny mo kapag ka sumusunod ka sa Panginoon. Kasi ang kasamaan ng tao, gusto lang maalban ng buhay, yung komportable lang sila, sinusunod nila yung sarili nilang kalooban. Di mawawala yon. Yun ang isa sa mga nakakapagpa-condemn sa isang tao. Yung dapat nagsasakripisyo ka. Yun yung pinakamaganda, na ang Diyos ang nagsakripisyo para sa atin, at ang pagkakaroon ng sakripisyo at pagdurusa ay isa yon sa pagpapalaganap na bakit napako sa karusan si Jesus Christ, para isakripisyo niya yung buhay niya para sa atin at magkaroon tayo ng panibagong buhay, maalas yung kasalanan na ginawa natin. So yung Panginoon ay merong kilusan na binubuo ng mga taong handang mamatay para sa Kanya, handang magsakripisyo, at sila ay nagpapalaganap ng kilusan ng Panginoon, na yung lumalago yung kingdom of God. Kapag once na tayo ay maging disciple, iwanan natin yung mga comfort zone natin at sumunod tayo sa kung ano man yung magiging sakripisyo natin, at para mapanatili yung or magtagumpay yung paglago ng ating pananampalataya sa Diyos.